Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating salita sa araw na ito, March 20. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 20:17 to 28. Ako po si Father Luciano Feloni mula sa Diocese ng Novaliches. Sabi ng umpisa ng ebanghelyo, nang umakyat si Jesus sa Jerusalem, isinama niya ang 12. At habang nasa daan ay sinabi niya sa kanila, papunta tayo sa Jerusalem, doong ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at mga guro ng batas na maghahatol sa kanya ng kamatayan. Kaya ibibigay nila siya sa mga pagano para pagtawanan, hagupitin at ipako sa krus, ngunit babango siya sa ikatlong araw. Nagustuhan ko po yung ugali ng Panginoon na sinama niya ang kanyang mga kaibigan tungo sa kanyang paghihirap, tungo sa kanyang suffering, tungo sa kanyang pagiging kalbaryo at tungo din sa kanyang pagiging muling pagkabuhay. Itong paanyaya ng Panginoon sa atin, sumama tayo pati sa suffering. Sumama tayo pati humarap sa mga pagsubok niya sa buhay. Kumbaga, huwag tayong maging disipulo sa buenas, disipulo sa feeling blessing, disipulo kapag naramdaman lang. Ang punto ng ating pagsunod sa Kanya ay siya at hindi tayo. Kung anong mangyari sa Kanya at hindi lang kung anong mangyari sa atin. Kung anong nararamdaman niya at hindi lang kung anong nararamdaman natin. Minsan ang relasyon natin sa Diyos ay very self-centered. Kung anong makuha ko, kung ano ang bendisyon ko, kung ano ang mapunta sa akin. At nakalimutan natin ang Panginoon. In this relationship sa Panginoon, siya ang pinakamahalaga. As in every relationship, kung gusto mo matagumpay ang isang relationship, huwag mong i-focus sa sarili, kundi sa Kanya. And so, ang paanyaya sa ating is, ngayong Kwaresma, samahan natin si Jesus hanggang sa Kalbaryo, hanggang sa muling pagkabuhay. Ngayon, panahon na ito, samahan natin si Jesus at focus tayo sa Kanya. Kaysa mag-focus tayo sa sariling damdamin, kung anong makukuha natin, kung anong gusto nating mula sa Kanya. Stop yung pag-self-center sa ating buhay panalangin. Focus sa Panginoon. At tayo'y madadala sa isang napakagandang biyahe patungo sa napakalaking blessing na yun ang blessing na muling pagkabuhay niya. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo kalimutan, pass it on. Tag your friends, share it with others. Punuin natin ang good news on social media. And let's make every day the word of God viral. God bless.